FM with DJ Cheney. Ephesians 5, chapter 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Dear Mags FM, a pleasant afternoon to you, Chin, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito. Isa po ako sa maraming tagapakinig ng inyong programa tuwing hapon. Just call me RB, somewhere from the province of South Cotabato. Ako po ay isang simpleng tao lamang. Nakagisnan ko ang isang simpleng pamumuhay. Ang aking ama ay isang magsasaka. Sa aming maliit na lupa, walang ina ko'y nasa bahay lang. Dalawa lang po kaming magkakapatid. And then isang gabi, habang ako'y nakaupo sa labas ng aming bahay, tinitingnan ko ang mga nakasampay na damit. At sa damit na yon, nabasa ko ang print na refreshing the memories of yesterday. Agad may pumasok sa isip ko. And it's all about my younger age. At yung mga katanungan ko sa aking sarili noon. Before, when I was at kindergarten, nakagisnan namin ng kapatid ko ang lupit ng isang ina. Noon, gumigising ako ng maaga para makapaghanda kasi papasok ako sa eskwela. Kumakain ako that time. Lumabas ako saglit para awatin ang mga asong nag-aaway. Nang nasagi ko ang ilaw nang hindi ko namalayan. Natumba ito at kumalat ang gas. Na siya namang muntik nang ikasunog ng bahay namin. At yun nagalit si Mama. Pinagpapalo ako ng isang maliit na sanga ng bayabas. At pati kapatid ko na walang kasalanan, pinalo din. Walang pakialam si Mama. Kahit saan kami matamaan, basta mapalo lang kami ng mapalo. Hindi lang yun, every morning pagising namin, tatambad agad sa amin ang pagmumura ni Mama. Pagmumurang halos hindi na makain ng aso. Ayaw na namin kumibo that time kasi takot na kami ng kapatid ko. Iniiwasan na lang namin na wag magkamali. Dahil pag nagkamali kami, palo agad. Pagdating naman sa paaralan, sumasama si Mama para bantayan ako. One time, meron kaming test noon. Out of 10, I got 7. 3 mistakes lang naman. Pero nung nakita ni Mama na 7 lang ang score ko, nagalit siya sa akin. Kinurot ako, sabay sampal. Sa harapan mismo ng teacher at classmates ko, umiiyak na lang ako that time. Kinausap ng teacher ko si Mama. Sabi ng teacher ko, wag daw ako masyadong paluin. Dahil daw bata daw ako. Pag-uwi namin sa bahay, pinagalitan ako, minura, at sinabihang bobo. After ng mura, nag-review kami agad. Sa sobrang takot ko kay Mama, hindi ko nasagot ang mga katanungan. Alam mo ba kung anong ginawa sa akin? Inuntog ang ulo ko sa blackboard. Ginamit na pambura ang mukha ko sa blackboard. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lang. Habang pinapagalitan na naman. Simula noon, takot na kami ng kapatid ko sa aming Mama. Kapag galit siya, para kaming tuta ng kapatid ko na umiiyak. Habang inaaway ng malaking aso. Hanggang sa nag-grade 6 ako, di na kami nakatanggap ng palo. Pero minumura naman kami. Minsan, iniinsulto pa. Ewan ko ba kung bakit ganun? Kung disiplina sa amin, bakit ba ganun kung... Bakit na lang kung ganun makapagdisiplina si Mama? Bakit siya ganun? Kung makapagsalita, parang di niya kami anak. Naguguluhan ako that time
At simula noon, nagkaroon na ako ng trauma. Takot na ako sa kanya. Naging malayo ang loob ko sa kanya. Nagtanim na ako ng galit sa mama ko. At nung nag-second year high school na ako, doon ako nagsimulang magrebelde sa mga magulang ko. I was not obeying them anymore. Sumama ako sa masasamang barkada, mga bisyo. Hanggang sa dumating ang time na nagalit sila sa akin. Pero ang sabi ko sa self ko, wala silang kwentang mga magulang. Kung makapagdisiplina sila sobra-sobra, bahalang magalit sila. Kaya yun, Chin, ipinagpatuloy kong mga ganong gawain. Hanggang sa hindi na lang si mama ang nanakit sa akin, pati si papa na rin. Dahil nga sa mga pinagagawa kong pagre-rebelde. Halos mapaluhod na ako sa mga palo ni papa. Suntok at sampal na halos dumugo na ang bibig ko. Pero wala pa rin, patuloy pa rin ako. Hindi ako pumapasok, baong ko, ubos sa bisyo. Minsan nga papasok nga pero nag-o-over the bakod naman. Dahil ganon ang gawain ko. Pinuntahan ng advisor ko si mama at papa sa bahay at ipinaalam ang mga ginagawa ko sa eskwela. Hapon noon, pag uwi ko galing sa eskwela, sinalubong agad ako ng sermon. After sermon, suntok, palo at sampal agad. Umiyak na lang ako noon dahil sa hiya. Mga kapitbahay kasi namin nakakita that time. Nagbibinata na ako eh. Umiyak lang ako noon dahil sa hiya. Until my mama asked me, ano bang pagkukulang namin sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Kaya ako naman nagagawa yun kasi dahil din sa kanila. Parang hindi nila ako anak. Dahil dati pa, insulto, palo, at iba pa ang natatanggap ko. Hindi ko sinagot si mama. Lumuhod si mama sa harap ko habang umiiyak. Sabay sabing maawa ka sa amin ng papa mo. Halos gumapang na kami ng papa mo, mapag-aral ka lang. Gusto man naming bumili ng mga personal naming gamit pero di na namin mabili-bili. Dahil inuuna ka namin. Bahala nang magsuot kami ng punit-punit na damit. Bahalang mahubaran kami. Basta mapag-aral ka lang. Maawa ka naman sa amin. Magbago ka na. Pakiusap lang. Hindi ako nakaimik, Chin. Hindi ko na malayang tumutulo na palang mga luha ko. Simula noon, tumatak sa puso ko at mga katagang yun. Then I asked myself, why am I doing this? And I realized it's all my faults. Nagpadala ako sa emosyon ko, sa galit at pagkamuhi sa mama ko. Naintindihan ko, Chin, kaya pala kami pinapalo at pinapagalitan. It's because they wanted me to learn. Dahil nagkamali kami. Pero I'm asking sometimes bakit sobrang ginagawa nila. Pero months passed by, unti-unti kong binago self ko. Unti-unti kong pinakita sa parents ko na nagbabago na ako. Isang araw nun, magpapasko, nagpabili ako ng cellphone sa parents ko. Hindi ako binilhan. They said to me na nawala na kami ng tiwala sa'yo. Kaya kung may gusto kang bilhin, pag-ipunan mo na. At sa mga panahong yun, I didn't really know what's the meaning of tiwala ng mga magulang sa anak. And one day, I read a Bible from the epistles of Paul, the apostle to the Ephesians, chapter 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. And then from then on, I realized what's the meaning of tiwala ng mga magulang sa anak. Naisip ko nga pagkakamali ko. Nag-disobey ako sa kanila at nagrebelde din ako.
that's the reason why I lost their trust on me. At dun ko mas lalong naiintindihan at naunawaan kung gaano kahalaga ang tiwala ng isang magulang. Hindi na rin ako nakapagsalita at that time, Chin, kasi I know it was all my faults. Instead, I pursued the word na pagbabago for myself. Ipinakita ko sa parents ko that I'm changing. I'm starting to return to what I have lost. Starting to fix my broken life. To become again a new me. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbabasa. And by the way, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Hindi ko kasi napakinggan ang unang sulat ko. Kaya sa mama at sa papa ko, saan man sila naroroon ngayon, hanggang sa kabilang buhay, sana'y makikita pa rin tayo. At maraming salamat pa, Ma, sa inyong paggabay. Mahal na mahal ko kayo. Lubos na gumagalang ang inyong kamax. R.B. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.